Magandang buhay mga ka-Tech Moves. At salamat at nandyan na naman kayo sa panonood. Okay, nandyan na naman kayo upang manood ng aking tutorial DIY. Ayan, so ngayong oras na ito ay ang gagawin natin, ang topic natin, paano isasakay sa repeater itong ICOM IC02 Alpha Tango. Yan. ICOM IC02 Alpha Tango. Yan. Paano ito isasakay sa repeater? So, yun yung topic natin ngayon mga ka-Tech Moves. So again, welcome to my channel, Tech Moves for Fun. Sa channel na ito, what you see is what you get. Okay, so tayo ay magpatuloy mga ka-Tech Moves. So, ito, alam ko naman na ito kasi mga ka-Tech Moves, nagse-search ako sa YouTube ng Tagalog na tutorial or DIY patungkol dito sa topic na ganito, kung paano iset itong 02 Alpha Tango, kung paano siya isakay sa repeater. Ayan, yung mga repeater settings ng 02 Alpha Tango na Tagalog, wala akong makita sa YouTube. Maging English, halos hindi may paliwanag ng maayos. Yan, meron din naman akong nakita, kaya lang ibang lengguwahe naman, hindi maintindihan. So naisip ko na ito, gumawa na lang ng tutorial na Tagalog version para maintindihan natin, makatulong sa mga baguhan sa pagraradyo, lalo na sa baguhan sa paggamit ng mga ganitong klase ng radyo. Okay, mga old model na ICOM portable radios. Disclaimer mga ka-Tech Moves, disclaimer. Para lang po itong video na ito, para lang po ito sa mga baguhan. Ayan, sa pagraradyo, baguhan sa paggamit ng ganitong klase ng radyo, ICOM IC02 Alpha Tango. Ayan, para lang po sa kanila itong video na ito. Kung expert ka na dito ay pwede mo lang panoorin lang. Okay, you're welcome ka pa rin. Pero ito ay tutorial para sa mga baguhan sa mga ganitong klase ng radyo. Okay, magpatuloy tayo. So, paano ba ito i-set? Paano yung repeater settings nitong ICOM IC02 Alpha Tango para maisakay natin sa repeater? Okay, dito sa amin, meron kaming ibang repeater na ginagamit. So, ito po yung kanyang standby frequency, 146425. Yan, 146425. Okay, yan po yung standby frequency namin. Okay? Ngayon, mga ka-Tech Moves ay dyan sa mga lugar-lugar ninyo, alam ko meron din kayong mga repeater na gustong gamitin. Ayan, siyempre ina-authorize kayo na gamitin yon. Ibinibigay sa inyo yung mga tone set, mga offset. Ayan, kaso kung minsan karamihan sa atin hindi natin alam i-set yon sa ating mga radyo, lalo na ito, Alpha Tango. Ayan, marahil may mga ilan na nasa kanila na yung tone set, yung offset frequency. Kaso hindi nila alam i-set yung repeater settings ng kanilang Alpha Tango. So ito na po yon yung ating tutorial mga ka-Tech Moves. So unang step na gagawin natin, the first step, syempre i-input natin yung standby frequency na nais nating puntahan. Ayan, or nais nating sakyan na repeater frequency. Okay, so sa amin ito po yon, 146. Ayan, okay, 146.425. Yan. So if you can see, pagka magpe-press tayo,
Walang reaksyon, hindi pa nakasakay yan. Okay? Wala. Okay? So, ang gawin natin, ituturo ko po sa inyo kung paano tayo sumakay dyan sa tawag nito, itong repeater na ito na ginagamit namin. Okay? So, the next step, andyan na tayo, nakapunta na tayo dyan sa may standby frequency which is 146.425. Ang next step mga ka-tech moves ay iset natin yung kanyang offset frequency. Ayan, lahat ng repeater mga ka-tech moves may mga offset frequency yan. At ibibigay nila yan, yung offset frequency na yan na settings sa inyo din na syempre pagka hindi kayo otorisadong sumakay sa repeater, hindi nila ibibigay yung offset frequency sa inyo. Okay? Pero kung authorize kayong sumakay or gumamit sa repeater ninyo, okay? O kung sa ang repeater system na gusto nyong sakyan, kung authorized kayo doon, ibibigay na naman nila sa inyo yung offset frequency. Okay? So dito, syempre merong offset frequency. Yan. For the sake of security ng aming repeater, hindi ko babanggitin yung offset frequency namin. Yan. Magbibigay na lang ako ng halimbawa. Okay? Ang mga halimbawa ng offset frequency ay ito yon. Halimbawa, 2.95. Yan. Halimbawa, 2.950. Yan. Negative. Yan. Kung minsan nilalagyan nila negative or kung minsan positive yung direksyon ng offset. Kasi yung offset merong direksyon yan, either negative or positive. Okay? So, yun po yung mga halimbawa ng offset frequency. Halimbawa, 2.950 negative. Yan. Pwede ring 2.950 positive. Yan. Yan po yung mga example ng offset frequency. O, halimbawa na naman. 3.9950. Mga ganyan. 3.950 negative. Yan. Yan po yung mga halimbawa ng mga offset frequency. Okay? Yung negative at positive ay offset direction ng tawag doon, yung direction ng offset frequency, either negative, ibig sabihin magma-minus, or positive, ibig sabihin magdadagdag doon sa standby frequency. So, yun po yun. Sana ay nasusundan natin mga ka-tech moves. Okay? So, yun po yung susunod na gagawin natin. I-set natin yung kanyang offset frequency at maging yung kanyang offset direction. Ayan, either negative or positive. Okay? Ngayon, i-set na natin yun, yung next step, i-set natin yung offset frequency. Sa paanong paraan? Yan. Ang paraan ng pag-set ng offset frequency using Alpha Tango, i-press mo yung function key. Yan, yung function key yan dito. Yung unang pipindutan dito sa left side. Okay, upper left ng gilid ng Alpha Tango, andun sa pinakataas yung function key. So, pipindutin mo ito, i-press mo ito at i-hold mo siya. Okay? Press and hold. Huwag mong bibitawan, in short. Press and hold, function key, tapos i-press mo yung number 7. Ito to. Number 7. Okay? Habang naka-press at hold ang function key, huwag mong bibitawan. At kahit napindot mo na yung 7 mamaya, huwag mo pa rin bibitawan yung tawag nito. Huwag mo pa rin bibitawan itong function key kahit na-press mo na yung number 7. Okay? Yan. So, pagka na-press na natin yung number 7, saka mo i-input ngayon yung offset frequency ninyo. Halimbawa, ang offset frequency ninyo ay halimbawa 2.950. Yan, 2.950. So, yun yung i-input mo.
Okay, halimbawa, ito ganito ang gagawin. Yan, i-long press mo yung function, ito function. Huwag mong bibitawan, then press 7. Yan, ito na yung offset. Okay? Now, huwag mo pa rin bibitawan yung function key habang nandyan ka sa settings na yan. Huwag mong bibitawan yung function key. So, dito i-input ngayon yung offset dyan. No? Halimbawa, ang offset frequency nyo ay 2.950. 2.950. Pindutin mo pa rin yung 0. Okay? Kompletohin mo yon yung last 3 digits. Okay? So, 2.950. So, yun na. Nakaset na doon. Then, saka mo bitawan yung function key. Yan. Okay? Para i-check natin kung naka-input yon. Okay? Ay, ito yon. I-press ulit natin yung function key. Huwag mong bibitawan, then press 7, wag pa rin nakabitaw, press 7 isang beses. Now, naka-input na yung 2.950. So, ibig sabihin, nakaset na yung offset frequency. Okay? So, ngayon, anong gagawin na susunod? Naiset mo na yung offset frequency ngayon. Paano naman isaset yung kanyang offset direction? Kasi kung minsan 500 automatic repeater control. You see? Yan yung standby frequency ng repeater namin. So yan mga ka-tech moves. Kasi may mga offset na either negative or positive, di ba? Now, paano naman natin isa-set 'yon? Na halimbawa negative. Yan. Paano natin gawing negative yung offset? Simple lang mga ka-tech moves. I-press mo ulit itong function key. Okay, ito function. I-press mo lang yan, i-hold mo ulit. Press function and i-hold mo lang. Tapos i-press mo yung asterisk key. Ito. Asterisk kung negative. Okay? Sharp key kung positive. O yan. Okay, ulitin ko Pindutin mo ang asterisk key kung negative yung offset, or sharp key kung positive yung offset. O halimbawa, subukan natin sa negative muna yung asterisk function, then wag mong bibitawan, then pinutin mo lang isang beses itong asterisk. Ayun may lumabas na negative doon sa taas. Okay? May lumabas na negative doon. Pagka na-press mo isang beses ito, pwede mo nang bitawan yung function key. Yan, may nanatiling negative. So, ibig sabihin, naka-negative ka ngayon. Yan, tingnan mo i-press ko itong PTT. Di ba? Okay? So, yan kung negative. Now, paano naman kung positive? Simple lang, paano i-resign yung negative doon? Ganun din. I-press mo yung function key, tapos naka-hold lang siya, then asterisk ulit para maalis yung negative. Ayun, naalis na. Wala nang negative. Okay? So, paano naman natin gawin na positive? Ayan, ganun din. I-press mo yung function key, tapos itong sharp naman, sharp. Yan, sharp. Isang beses din. Yan, merong nailagay na plus sign doon sa upper right, upper left. Yan, upper left. May nakalagay na positive. Ayan, sana makita ninyo. Okay? So, positive sign nandun sa taas, upper left, lumabas siya. Ayan, nung pinindot natin yung sharp. So, ganun lang. O, tingnan nyo, i-press ko siya. Nag-add naman, add. Okay, nag-add siya. Okay? So, yan po kung tatanggalin naman natin yung plus sign dyan, ay pindutin natin yung function, then itong sharp. Okay? O yun, natanggal na. Wala na yung kanyang plus sign doon. Okay? So, ganun po yung pag-set ng offset frequency at saka yung offset direction ng repeater. Okay? Ganun lang kadali. So, let's say na-set na natin. Okay? Na-set na natin yung offset frequency. Na-set na rin natin yung offset direction, either negative or positive. Ayan. Ang next step, okay? Ang next step
ay iset natin yung kanyang tone set. Ayan. So bago natin puntahan yung tone set, pag may nakita na tayong sign doon na negative or positive, meaning to say nakaset na yung offset ninyo. Ayan, wala na kayong ibang gagalawin doon. Ang susunod ay tone set. Again, kung may nakita na kayong positive or negative doon sa upper left ng display, meaning to say okay na yung settings ng offset ninyo at direction ng offset frequency. Okay? Either magbawas or magdagdag. Ang next, ito na yon. Ito na yung isa din sa pinakamahalaga. Yung tinatawag na tone set. Ito po yung next. Ano itong tone set? Ito yung pinakasusi ng repeater, mga ka-tech moves. Without itong tone set na ito, ay kahit meron kang offset, kahit na-save mo yung na-set mo ng tama yung offset frequency ng repeater, kung hindi mo naman alam yung tone set, yan, or pinakasusi ng repeater, hindi mo pa rin ma-access yung repeater ninyo. Again, yung repeater na sasakyan ninyo, mga ka-tech moves, or gagamitin ninyo na repeater, kung autorisado kang gamitin yon, ibibigay naman nila sa inyo, una, yung offset frequency. Yun yung kanina yung ginawa natin. Pangalawa, okay, na ibibigay sa inyo ay yung pong tone set or pinakasusi ng repeater. Yan, ibibigay nila sa inyo yon kung autorisado kayong or pinapayagan nila kayong gamitin yung repeater. So, yon yung tone set, pinakasusi ng repeater. Okay? Ang halimbawa ng mga tone set ng mga repeater, yan. Ito yung mga halimbawa. Halimbawa, let's say, teka lang So, ito po mga ka-tech moves, yung mga halimbawa ng mga tone settings. Okay? Tone set, I should say. Tone set frequencies. Ayan, tone set. Okay, ito po yung mga halimbawa. Halimbawa, 110.9. Ayan, yan ho yung mga halimbawa ng mga tone set. Yung mga halimbawa ng mga susi. Halimbawa, 125.3. Ayan, ibibigay nila sa inyo yan. Halimbawa, 151.4. Okay? Halimbawa, 162.2. Yan po yung mga halimbawa ng tone set. Okay? Or yung pinakasusi ng isang repeater. Ngayon, okay? Sa Alpha Tango, mga ka-tech moves, hindi mo pwedeng ipasok yung apat na digit na yon, yung 1, albawa, 1110.9, di ba? Apat yon. Okay? Hindi mo maipapasok yon. Halimbawa, 162.2. O kaya 151.4, hindi mo may papasok yun ng direct dito. Okay, yung tone set na yon, or yung pinakasusi na yon. May papasok mo lang yon using conversion. Ayan, may i-convert. Meron kasing conversion table, mga ka-tech moves. Maraming na-download sa tawag nito sa Google. Ayan, pero ito, ayan, i-flash ko na lang, i-flash ko yung table ng conversion table nitong tone frequency sa tone number. Ang kailangan na may input dito sa Alpha Tango, mga ka-tech moves, ay hindi yung frequency, hindi yung tone frequency, kundi ang i-input dito ay yung tinatawag na tone number. Tandaan nyo yan, tone number ang i-input dito, hindi tone frequency. Okay, so nakita nyo yun, naka-flash dyan. Andyan yung pwede nyong i-post at i-screenshot nyo. Yung tone number ang i-input dito. Okay? Sa tone settings ng Alpha Tango. Halimbawa, yung ibinigay na susi ng repeater ninyo ay 110.9. Yan, 110.9. Ang equivalent niyan na tone number base dyan sa table na yan ay 15 or 15. Kita nyo? So, I hope nagigets ninyo yung ipinapaliwanag natin. Yun yung tone number.
ng 110.9. Again, 110.9. Halimbawa, ibinigay na tone set sa inyo ay 110.9. Okay, base dyan sa table, conversion table, ay ang tone number ng 110.9 ay number 15, 15. So, yung 15 ang i-input natin dito sa tone set. Ngayon, paano natin isi-set yung tone set niya? Yan. Paano yung pag-set ng tone set? Yung susi ng repeater. Simple lang. Ito na, gawin natin. Paano natin gagawin? I-long press natin yung function key, tapos pindutin natin ng isang beses yung number 1. Isang beses yung number 1. Okay? Pag napindot natin yung function key, huwag mong bibitawan, then press 1. Yan. Nandyan na tayo ngayon sa tone set. Okay? Settings. Ayan, kung notice ninyo, 2 digit lang siya. Okay? Kung pansinin ninyo yung ating conversion table, yung mga tone number doon, 2 digits lahat yon. Dito po yun, nandito na tayo, nakapasok na tayo. Huwag bibitawan yung function key, naka-hold dyan. So, input na natin yung 15. Diba? Yun yung halimbawa natin. So, input natin habang naka-hold yung function key, di 1 and then 5. So, pag napindot mo na yung 1.5, then bitaw. Ayan. I-check natin ha kung nakapasok yung 1.5. Kung paano natin i-check yon. Long press ulit yung function key, i-press and hold, then binutin natin isang beses yung 1. Or 2 beses. Ayan. Nakapasok na siya. Diba? Nakapasok na yung 1.5 na susi ng repeater ninyo. Halimbawa lang na 15, okay? Okay. So muli, kung paano natin i-check kung nakapasok yung tone number na in-input natin, press and hold function key, tapos 2 beses mong pindutin ang 1. 1, 2. Ayan. So nakapasok na mga ka-techbobs, okay? Yung number 15. Ayan. So pagka nakapasok na, naiset na yung tone set frequency or yung pinakasusi ng repeater, mapapansin ninyo dun sa upper right, sana makita ninyo, ng display may lalabas doon na parang note. Okay? Alam nyo yung sa music? Yan, yung nota na sign, lalabas doon sa upper right. Meaning to say, nakaset na yung tone set. Yan, naiset na, nakaset na siya. Okay? So, dapat may lalabas na nota doon, na sign doon sa upper right. Para alam natin na nakaset na talaga yung offset. Or yung tone set. Ayan. So, ganun lang kasimple mga ka-techmobs. At nakakuan na siya. Nakaset na yung kung nakaset na yung tone, yung pinakasusi, nakaset na rin yung offset, either negative or positive, nakasakay ka na. Pwede na yan pwede na yang isakay sa, pwede mo nang gamitin yung repeater ninyo. Okay? So ito, halimbawa, itong sa amin 146425, okay? So, isa-set ko na siya dun sa tamang offset namin, tamang susi namin, or tone set na tinatawag. Okay? Then, ipakita ko po sa inyo mamaya yung halimbawa niya. Again, nandito tayo ngayon sa 146425. Okay? Yan. Walang reaction mga ka-techmobs. 146425 yan. Okay. So, then isa-set ko na siya dun sa talagang settings ng 146425. Yan mga ka-techmobs, if you observe, meron na yung tone nota dun sa upper right. Nakaset na rin yung offset direction, yun, which is negative. Diyan sa upper left naman.
Okay, so ready na itong repeater namin. Nakasakay na yan. So ipipress ko na siya para mapapakinggan nyo na nakasakay na siya sa aming repeater. Ayan, may nagpipress eh. Ako naman magpipress. Okay. One more. Okay na. Pumasok na sa repeater namin. Okay? So, paano naman natin isi-save itong ganun lang kadali mga tech moves ang yung repeater settings ng ICOM IC02 Alpha Tango. Sana nasundan ninyo, okay? So, ngayon, halimbawa, naiset na natin yung repeater settings ng Alpha Tango at gusto nating i-save, okay? Ayaw nating mawala yan, gusto nating i-save sa memory. Simple lang yung gagawin natin. Okay? Para may-save ang frequency na yan sa memory ng Alpha Tango. Ang Alpha Tango pala, ang 02 Alpha Tango ay kaya niyang mag-save up to 10 memory channel. 10. Ano yung mga channel na yon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 0. Yan. Ito yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 0. So, kaya niyang mag-store dyan or mag-save ng memory or frequency. Yan. Pwede siyang mag-save dyan. So, 10 lang. Okay? So, para may save yang naiset na natin na yan na repeater settings sa repeater namin. At halimbawa sa inyo din, nakaset na rin yung settings ng repeater ninyo sa frequency ninyo. Kung gusto nyo i-save yan, hindi mawala, i-save sa yan. So, yan, patuloy tayo. May nag-transmit. So, kung gusto nyong ma-save yan sa memory, ay ganito lang gawin natin. I-press and hold natin yung function key. Ito yon, function key. I-press and hold natin yung function key, then press itong letter B. Okay? Letter B habang ayan, naka-press lang yan ha, huwag bibitawan yung function key. Press and hold function key tapos i-press mo yung letter B. Okay? Tapos habang naka-press yung function key, piliin mo from between 0 to 9 kung saan mo siya gustong i-save na number. So 10 number lang ang pipiliin mo, either 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 or 0. Okay? Saka mo siya i-press. Halimbawa, ang napili mo ay halimbawa, parang ako, yung frequency na yan, yung repeater settings na yan, ay gusto ko siyang i-save sa number 1. So, ipipress ko yung 1 mamaya. Yan, tingnan niyo ha. So, function key, i-press and hold, then letter B, isang beses. Yan, so lumabas yung letter M doon sa taas, letter M. Huwag bibitawan yung function key. Okay? Pag na-press mo yung letter B, huwag bibitawan yung function key. Yon. Then, mamili ka na from 0 to 9. Ang napili ko ay 1. So, pindutin ko yung 1. Doon ko siya isa-save. Yan. So, lumabas na yung 1 doon. Saka mo ngayon bitawan yung function key. Yan. Okay. So, ganon. So, na-save na yan sa number 1 na memory channel. Paano natin i-check kung nakasave yan? Doon sa memory channel number 1. Para ma-check ay pindutin natin isang beses itong letter B. Ayan. Isang beses without pressing the function. Pindutin natin isang beses ha. Ayan. May lumabas na M. Okay? May lumabas na letter M doon. So meaning nasa memory mode na ito. Nasa memory mode na siya. Then saka mo pindutin yung 1 kasi dito natin sinave kanina eh. Di pindutin mo yung 1. Tingnan mo kung andun. 1. O yan. Yan. Naka-save na siya sa 1. Okay? Ayan. 0. O 1. Ayan. Sa 0, may frequency na naka-save dyan.
Then, di ba sa 1 natin sinave? O, check natin. O, yan o, 146425. Yan. Sa memory 2 naman, may ibang frequency naman dyan. So, sa 1 natin. So, ayan na o. Okay? So, okay na mga ka-tech moves. Nakasave na siya. So, okay na siya. Mga ka-tech moves, nakita nyo kung paano mag-save. Ngayon, kung paano ibalik yan sa VFO or frequency mode. Simple lang. So, nasa memory mode tayo Para may balik yan sa frequency or VFO mode, pinutin mo lang isang beses yung A. Yan. So, naalis yung letter M doon. So, pwede ka na ulit maglipat ng ibang channel na gusto mo. Bawa, 144, 250. Yan, o diba? Pwede na ulit maglipat. Okay? Ganoon lang mga ka-tech moves. Ang paraan ng pag-save sa Alpha Tango sa memory niya. So, sana ay may natutunan na naman tayo sa tutorial na ito. At kung nagustuhan nyo na may natutunan muli, paki-share, paki-like ang video na ito para mapanood din at makatulong sa iba. At kung ngayon lang kayo napadpad sa channel natin, paki-subscribe naman po para libre naman po yan. Wala namang mawawala po sa inyo. Then paki-click na rin yung notification bell para maabangan nyo pa yung mga upcoming tutorials and DIYs natin. So muli, maraming salamat. Salamat sa panonood. At hanggang sa muli, magandang buhay sa ating lahat. 73s. God bless us all. See you po in my next video.